2015 nung nag-migrate ako dito sa Canada kasama ang asawa at ang panganay naming anak. Bit-bit namin ng asawa ko ang napakalaking pangarap na maginhawang buhay para sa anak namin. May mga trabaho naman kami ng asawa ko dati sa Pinas. Ako bilang SEO specialist sa isang BPO company and asawa ko ay isang nurse sa public hospital. Kung tutuusin, okay naman buhay namin sa Pinas pero hindi kami makapundar ng sarili naming bahay at nahihirapan kaming mag-save. So we decided na i-push yung plan namin to move here kaya now we're here sa awa and blessing ni God. Akala namin madali ang buhay dito. Akala namin giginhawa ang buhay pag andito na sa Canada. In our first to third year namin dito sa Canada, life was really hard. We're almost in the verge of giving up. Nakikitira lang kami sa relative namin on our first year. Hindi kami makakagalaw ng maayos kasi syempre hindi namin sariling pamamahay at nahihiya kami kahit na relative pa namin. On our second and third year, we decided to rent an apartment so we can have a bit of a freedom to move around and do the things we like to do and buy the things we like to have. Kailangan talaga magbalat ng buto pag andito sa Canada. Kahit nagtatrabaho kami pareho ng asawa ko, sakto lang yung sahod for our family and minsan nahihirapan na din mag-send ng regular support sa family sa Pinas kasi lahat na pupunta na sa mga bayarin like insurance, sa rent, sa bills at iba pa. We do overtime sa work kaming mag-asawa para consistent yung support namin back home and para na din merong extra for our family. Pero nakakapagod. Wala na kaming masyadong bonding time as a family and hindi namin nabibigyan ng quality time yung panganay namin kasi pagod na pagod kami mag-asawa kakatrabaho. Sometimes, especially pag merong winter storm, maabuti ng minus 30 to minus 40 degrees Celsius ang weather sa labas. But no choice, kailangan hindi mag-absent kasi dito, no work, no pay. I said to myself na hindi ganito ang buhay na hinahangad ko. Gusto kong mabago. God blessed me with another child in December 2018. That's when I finally really decided to do something. I took a risk. I invested on a business in early 2019 para I have something to look forward to and something that can help me reach my goal. That is to retire early so I can spend more time with my loved ones, yung kaya ko pang makipaglaro sa mga anak ko, makakasama sa mga family travels, have savings for myself and my kids, and can have the financial stability and time freedom. Ito ako ngayon more than 5 years later since sinimulan ko yung side business ko, we now have a property here in Canada. We have paid off our car. We invested a property din sa atin sa Pinas. Regular and consistent na yung support namin sa family and parents namin sa Pinas. By God's grace, antay ko nilang approval din ng visa application ng tatay ko, so soon makakasama ko na yung mga magulang ko dito. We send our kids to a private school here in Canada, although I am still working sa trabaho ko pero hindi na kami nag-overtime ng asawa ko. Every weekend, meron kaming activities that we do with our kids. Slowly by slowly, naiba yung takbo ng buhay namin. Kailangan lang talaga pananalig sa Diyos, sipag, and huwag mawala ng pag-asa. If meron kang chance na maiba takbo ng buhay mo, take that chance. Baka yan din ang sign na bigay sa iyo ni God. Samahan ng dasal. Katulad ko, pinagdasal ko sa Panginoon ang sitwasyon namin. Hindi ako nawala ng pag-asa and I trusted Him na meron siyang ibibigay na solusyon sa akin. And itong side business na ginagawa ko is an answered prayer from Him. So sis, kung sa ngayon nahihirapan ka, know that it will change. Pray to God for an intercession and guidance and baka lang, if you've been praying for a sign from Him din, like I was before, baka this is the reason why you're seeing my post. I will be happy to share the side business na ginagawa ko na nagpabago ng buhay ko at ng pamilya namin. Ingat lagi and always trust in Him.